Dahil sa patuloy nga na krisis sa presyo ng langis, ay sinusulong ngayon ng ilang kongresista na magkaroon ng karagdagang suporta para sa mga miyembro ng middle class. At kaugnay po niyan, makasama natin para pag-usapan yung author po ng panukalang ahon. Ito'y walang iba kundi si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Kong, magandang gabi po. Magandang gabi po at magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa natin. Yeah, Good alam evening, nyo, Kong. Good Kong, evening. gabi-gabi yung yung punas of the poor at saka yung po yung mga super at saka yung mga operators ay tagang fini-feature namin dito. Pero syempre, yung ibang viewers namin nagtatanong na parang paano naman kami yung labor force o yung nasa middle class so buti naisip niyo pero bakit nyo naisip din na it's about time na yung needs din itong middle class ay pag-isipan? Yes po, dahil every time na nagkakaroon naman tayo ng ganitong aberya, laging, eto hindi naman natin neglected yung mga nasa ibaba, kasali pa rin po. Pero this time, medyo targeted tong bill ko na pinasok at sigurado makakasali rito yung middle class dahil as we all know, pagdating naman po ng dulo, nagdurusa naman din talaga tayo mga nasa middle class. Ang importante po rito sa bill na pinapasok ko, targeted, siguradong magbe-benepisyo yung middle class down to doon sa pinakamababang level ng ating lipunan. Kaya maganda po ito at bukas merong joint session hearing sa Congress. Nagsama-sama po yung ilang committee para pag-usapan itong mga panukala nating batas. Opo. Kong, ito po yung agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o ahon. So nakasaad po dito sa inyong panukala, 3,000 pesos tax-free wage support para po sa low-income earners. So, paliwanag lang po natin. Una po sa lahat, pag sinabi po nating low-income earners, ano po yung sakop nito? Hanggang saan po yung range? At pangalawa, yung 3,000 pesos po, ano po yun? One time, big time ba? O gaano kadalas yung pagbibigay? Ang nilagay ko po rito, 18 months yung tatagal yung batas ko. So, for 18 months, tatanggap po ng 3,000 yung lower income. Yun po yung mga sumesweldo ng less than 25,000 a month. So, sila po magbe-benefit po dyan. Bukod pa po dyan na magkakaroon ng toll fee reduction kasama po sa batas natin. So, naniniwala ko kapag bumaba yung toll fee natin, bababa lahat ng cost. Yung airport fee reduction, seaport reduction, tapos magkakaroon din ng loan payment relief. Para po ba yung bayanihan 2 nung araw? Kaya lang yung bayanihan 2 po nung araw, kumbaga kahit sino Ito po talagang targeted natin dahil ito naman krisis sa gasolina, sa crude oil. So marapat lamang po na dapat tumbukin natin dahil para ma-pump up ba yung ekonomiya natin para gumalaw at nang kahit papano naman po magtuloy-tuloy yung huwag bumagsak yung inflation rate natin. Kaya ito po yung naisip ko na bill. Siguro po ito timely dahil nga sa nararanasan nating problema gawa ng giyera dito sa Middle East. So buwanan po yung 3,000 pesos. Buwanan po. Ang nakalagay po rito sa akin, up to 18 months is the maximum, or if ever bumaba na yung presyo siya, napil ng Congress na putulin na rin yung ahon bill, or yung presidente natin, binaba na rin niya yung state of emergency, pwede na rin pong itigil yung mga ayudang natatanggap. Pero lahat po ba ng minimum wage earner sakop nito, public and private? Kung kasama po yung government, saan po kukunin yung pondo? Marami po tayong pagkukunan ng pondo at ang usapan nga rito, hindi tayo mangungutang. Not like yung bayanihan 2 po natin, kung natatandaan ninyo, medyo nabaon tayo nun sa mga foreign debt loan. Ito po, kung mapapasin nyo, ito nga yung nangyari noong nakaraan na nung matapos yung GAA, may mga nagki-question bakit daw tayo may program na nakalagay doon sa GAA. So ito po, dito magagamit tong mga unprogrammed funds ng GAA. Pangalawa, kung matatandaan po ninyo, yung social welfare, yung DOTR, naglaan naman tayo talaga ng pang-ayuda even before this war came up. So, lahat po yan, pwede nating i-divert doon, i-convert doon at magamit natin pang ayuda sa mga middle class at sa mga proyekto pang gagamitin natin gawa nitong crisis na to. This is an emergency crisis at siguro kung wag naman sana tumagal siya hanggang Disyembre, siguro by October naman po makikita na natin sa departamento kung may mga savings sila
So pwede na rin i-supplement yun. Sa budgeting po kasi ng GAA naman, talaga naman per department niya pagdating ng mga October, November, nagkakaroon naman po ng savings yun. So siguro, marapat lang na i-divert na rin natin dito, maipang-ayuda natin sa mga middle class earner natin. At down to the, doon sa mga nakalelay sa atin sa lipunan, at nang kahit papano, hindi naman masyadong maghirap. Ano po to hindi nga itong nakakamatay itong crisis natin, not like yung pandemic before, pero baka unti-unti rin po tayo rito pinapatay dahil pamahal ang bilihin. So marapat lamang na gumalaw na ang gobyerno po. Suportahan na, lalo na yung mga private businessman. Yung, kasama po rito sa sa batas ko, yung mga small and medium enterprise na sila rin po masuportahan, makautang sila na up to the 250,000 loan without interest, payable within 3 years. Kasama po doon sa bill ko. So talagang parang in general po, ma-pump up natin ulit yung ekonomiya natin. Rep, kung si Chicky Verhel po ito, no? Sige po. Balikan ko lang yung 3,000 a month for 18 months po na ibibigay sa minimum wage earners. Paano po natin na compute itong 3,000? Paano natin nasabi na sapat ito for 18 months every month? Kung tutusin po, walang sapat, walang eksakto. Pero ito po yung magandang tulong na kesa sa ngayon po, kung mapapansin ninyo, di ba, nagbibigay tayo parang one-time, big-time na 5,000 sa mga driver. Pero ang policy po ng DSWD, every 3 months, bago ka makaulit sa kanila. Or if not, baka 5 months pa nga. Pero nakita ko po yung sistema nila after 3 months. So yung 5,000 after 3 months, so para ka lang nagbigay ng 1,000 plus. Kakayanin po ng gobyerno yung 3,000 plus. Ito po hindi lang driver, talaga yung middle income natin. Isang nakikita ko rito siguro kung nagbabayad po tayo ng taxes, 'di ba? Automatic naman sa payslip natin tinatanggal. Tanggal, wag mo nang bawasan ng 3,000 para ka na rin nagbigay ng ayuda sa mga kumbaga yung take home pay nila dapat madagdagan ng another 3,000. Pwedeng kulang, pero malaking tulong po ito para kahit papaano. Dahil naniniwala ako yung mga private medium enterprise natin, baka hindi na rin nila kayaning mag-increase sa mga empleyado natin, di ba? So, dapat po dito, umakto na ang gobyerno. Paano siya aakto? Kung nagbabayad man siya ng pag-ibig, ng SS o ng taxes, pagdating sa payslip niya, o then doon na po natin kunin yung 3,000, wag muna natin ibawas nang sa ganon, maidagdag sa take-home pay ng ating mga manggagawa. Konting relief lang po no? Kanina na-mention nyo yung minimum wage, yun yung paulit-ulit po natin i-mention. Baka kasi merong mga nanonood nakikinig sa atin ngayon, sinasabi, kasama ba ako dyan? Ano bang middle class exactly? What do you mean by middle class po? Ang interpretation ko po rito, ang nilagay ko rito, yung meron siyang take-home pay na 25,000 a month. So yun siya, madagdagan siya ng 3,000 po. Yun yung interpretation ko. At siguro during the amendments po nitong bill, kung kinakailangan pa nating itaas yung minimum na salary na para ma-consider ka as middle class, ilagay po natin. Basta ang sigurado lamang po rito, ang tinatarget natin, ang gusto ko na kasi mangyari dito, wag mamatay po yung mga negosyo natin dito sa Pilipinas. Dahil kung mapapansin po ninyo, pagtaas ng bilihin, maraming nalulugi at maraming ayaw na rin magnegosyo. Kaya nga kasama ro sa bill ko dito na pwedeng umutang yung mga small and medium enterprise natin sa gobyerno without interest. At the same time, maidagdag ko na rin po, pati yung suspension siya ng rental, suspension ng loan sa bangko, nilagay ko na rin po rito na in the meantime, isuspend muna para sa ganon, hindi mahirapan yung mga negosyante at mga middle income natin. So yun po, sabay-sabay po yung karamihan ng middle class naman natin. Baka may utang sa bangko dahil may housing loan sila. O baka iba sa kanila nagrarenta pa po. So sinama ko na po dito sa bill ko na in the meantime, suspend muna for at least a maximum of 3 years yung kung meron man loan sa bangko o meron loan sa SS, sa pag-ibig o sa gobyerno, suspendihin po muna para naman kahit paano makaikot muna yung mga manggagawa natin. Sir, sorry panghuli na lamang po. Kasi yung sa private companies, parang alam naman natin napakaliit na porsyento lang ng mga malalaki talagang kumpanya na kayang magbigay nitong 3,000 na suporta doon sa mga minimum wage earners. Yung sinasabi po natin na small and medium enterprise, kung mangutang man sila,
na 250,000 pesos interest free, baka hindi rin po nun kayang punan yung 3,000 pesos na tulong dun sa mga empleyado. So ano po yung plano natin? Kasi kung halimbawa for yung mga medium-sized na company at automatic na ikakaltas yung sa SSS o kaya GSIS, baka po hindi rin umabot yun ng 3,000 a month. Ano po, teka po, I just want to be clear, hindi po natin kukunin to sa mga negosyante, yung 3,000 na ibibigay natin sa empleyado. Sa gobyerno pa rin po, kaya nga po, Lahat. doon po to doon po sa ang program fund, doon po natin kukunin to. Ngayon, isa nga sa nakikita ko rito, kung nagbabayad sa payslip ng empleyado, kung nagbabayad po siya, deductible sa kanya every month is 3,000. Di wag muna mag-deduct ng SSS, ng pag-ibig at ng tax at the same time para siguradong sa pool na kagad sila. So hindi po manggagaling to do sa amo nila o sa Okay. negosyanteng private. Manggagaling pa rin po itong 3,000 na to sa gobyerno po. I see. Sige. Wala na po tayong oras, pero Just like before din po naman, di ba, target natin yung mga tricycle driver, yung mga nabibigyan natin na 5. Ito po, idedirekta naman natin sa Yeah. middle class. Doon po natin ibigay every month yung tulong. very very quickly lang po dahil kailangan na po natin mag-end. No? Itong 500 peso LPG discount po na minention din po. Ano to? Voucher, diretsong bawas o reimbursement? Very quickly po. In terms of voucher po para sigurado bawal ibenta yung voucher at yung voucher pag ipinresent mo sa tindahan, ma-minus ka agad sa'yo. So yun po yung sistema ang gagawin natin dyan. Lahat po dyan should be funded by the government din yung voucher na mawawala. Parang ang gobyerno bumili ng gift certificate, ipinamigay lang sa bahay-bahay. Parang ganun po. Okay. Maraming salamat. Siya po si Manila 2nd District Representative Mr. Rolando Valeriano. Thank you, Kong. Thank you, Ko. Thank you po at Congressman. magandang gabi sa inyo lahat. Good evening.